everyone, this is Miss Davy and welcome back to my YouTube channel. So yung last video na in-upload ko ay tungkol sa kung paano mag-activate ng DepEd account or DepEd QC account o yung tinatawag natin G Suite account. So ginawa ko yung video na yon most specifically sa mga students para magkaroon kayo ng guide sa kung paano i-activate yung inyong mga account. So kung ikaw ay isang estudyante at hindi mo pa napapanood yung video ko, o ikaw naman ay isang teacher kagaya ko at nahihirapan ka na mag-explain sa mga students mo, just click the link on the description box below para mapanood mo yung video. So yung tutorial video na gagawin ko today is kung paano mag-import ng mga contacts galing sa Excel file papunta sa inyong Google account. Mas makakatulong ito sa mga teachers knowing na nasa new normal state tayo at importante na makapag-deliver pa rin tayo ng quality education despite the pandemic. So dito pumapasok yung kahalagahan ng Google Classroom. One way na makokontak natin yung mga students natin through Google Classroom is kung alam natin yung kanilang email addresses, of course. Itong video na to, tuturuan ka nito kung paano mas madaling maglagay or mag-create ng contacts na hindi mo na kailangan isa-isahin pang i-type yung names, email addresses, and other information of your students sa iyong Google account. Pero bago natin simulan ng tutorial na to, please do like this video and subscribe to my channel and also hit the notification bell for updates sa mga bagong uploads ko. Okay? So let's start. Step 1. Kailangan nating i-open yung file kung saan nakalagay yung contacts na gusto nating i-import o ilipat sa ating Google account. So usually, pwedeng nasa documents natin, nasa Drive C, or even sa ating desktop. So double-click to open. Okay. Step 2. We have to make sure na iisa lang yung sheet na present sa ating file. So since wala namang laman, yung sheet 2 and sheet 3, i-delete lang natin sila. So left-click sheet 2, then right-click, delete. Same goes with sheet 3, right-click, and then delete. Okay, importante kasi ito na iisa lang yung sheet kasi pag nag-save tayo mamaya, hindi tayo mahihirapan. Alright, next. As you can see, nandito yung mga names, yan, complete names, email addresses, phone numbers, and even birthdays ng mga contacts na gusto kong ilipat. Step 3. Kailangan natin mag-add ng row sa pinakataas para malagyan ng label yung bawat column. So, if you see the arrow pointing to the right, the black arrow pointing to the right, left-click, and then right-click, and then insert. Yan. So, meron na tayong extra row na pwede natin paglagyan ng labels. Step 4. So, we have to type in now the labels needed for this information. Type in as is kung ano po yung inilagay ko o itinype ko. So, first name, last name, birthday, email address, and then primary phone. Step 5. Kailangan nating ilipat yung bawat information sa tama niyang column. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating i-convert yung format ng birthday into this. Okay, kung paano gagawin yan? So, simply left-click the first birthday o yung nasa pinakataas na birthday, then drag pababa, right-click, and then format cells. Next, punta ka dun sa may custom na part. So, click mo yung custom, and then dun sa may box, sa rectangular box, i-type mo mm/bb/yyyy. Then, click OK. There. So, okay na yung iyong birthday. So, just in case na yung mga mobile numbers or phone numbers na nakalagay
sa inyong file ay hindi katulad ng format na nakalagay dito sa akin, kailangan nyo siyang baguhin. Example, yung nakalagay sa file nyo ay ganitong number. Ang gagawin nyo po ay lagyan nyo siya sa unahan ng 63 para sa country code. And then, mapapansin nyo, magpapalit siya into expanded notation form. So, ang gagawin nyo, click the cell, o kung marami yan, i-highlight nyo yung buong cell na yon, yung mga cells na yon, and then right-click, format cells, and then punta ka sa custom, and then, instead of general, palitan mo yan, yung rectangular box, mag-type ka ng +0. Yan. So, magbabago na ngayon yung format ng phone number mo. We'll start moving the information into their correct column. So, let's start with the primary phone, since yun yung bakante. So, again, pag nakita mo yung cross, left click, and then drag pababa. And then, pag nakita yung arrows pointing in 4 directions, left click, and then drag papunta sa right. Okay, next. Since bakante na yung birthday, so ganun ulit. Pag nakita yung cross, left click, and then drag pababa. And then, pag nakita yung sa pinakatuktok, itutok mo lang doon. Pag nakita yung 4 na arrows pointing in all direction, left click, and then drag dun sa part ng birthday. Okay, next. Email address. Same goes with the email address. Pag nakita yung cross, left click, drag pababa. Punta ka sa pinakatuktok, itutok mo yung cursor mo, and then pag nakita yung arrows pointing in 4 direction, left click, and then email address. And okay, next. So, yung first name at saka last name natin is magkasama sa isang column. So, don't worry, hindi na natin kailangan isa-isahin na i-type yan para mapaghiwalay. So, tuturuan ko kayo kung paano paghiwalayin yung first name at yung last name. Left click and then drag pababa. Okay, this time, you have to go to the data tab. And then hanapin yung text to column. So, make sure na nakapili yung delimited. And then click next. So, i-uncheck nyo yung tab by clicking the inside of the box. And then, check mo yung comma. Okay, click next. And then finish. Ayan. So, magkaiwalay ngayon yung last name at saka first name. However, dun sa ating label, nauna yung first name kesa yung last name. So, ang gagawin natin, ilipat muna natin si last name dito sa dulo. Left click, drag pababa. And then, ilipat natin sa first name. And then, si last name, left click, drag pababa. And then, punta sa last name. Ayan. So, okay na yung ating information. Nasa tama na niyang column. Next step is we have to save this file as a CSV or comma delimited file. Click File, then Save As. And then, dito sa Save As type, piliin mo yung CSV, comma delimited. Okay. And then, we can change the file name. Pwede natin ilagay import contacts. And then, click Save. Alright. So, sa akin may lumalabas na ganito, but it doesn't really matter. So, just click Yes. And then, close the file. So, save. Then, save again. Then, you want to replace it? Yes. Then, yes. Step 7. I-open ang iyong Gmail account gamit ang kahit anong internet browser. Double-click your internet browser and on the search bar, type in mail.google.com or simply gmail.com. Mag-sign in. Ilagay or i-type ang iyong email address. Yung gagamitin ko ngayon ay yung aking DepEd
GC account, yung G Suite account ko. Click next. Ilagay ang password. Step 8. Once na nasa loob ka na ng iyong Gmail account, pindutin yung 9 dots sa may upper right-hand corner ng iyong account, katabi ng iyong profile, left click, at sa bandang baba, makikita mo yung contacts. Click contacts. Sa window ng contacts, makikita nyo sa may left side yung create contact. Left click, create contact. Okay, may dalawang options, create a contact tsaka create multiple contacts. So again, meron tayong multiple contacts na kailangang i-import, kaya yun ang pipiliin natin. Dito, hindi natin kailangan i-type isa-isa yung names, email addresses dahil meron tayong file. Instead, i-click yung import contacts na link. Then, select file. Okay, hanapin natin ngayon yung file kung saan natin sinave yung ating mga contacts. So, yung akin, nandito lang sa window na to. So, left click and then open. So, makikita nyo na na-select na yung file and then click import. Alright. So, makikita ninyo, nandito na yung mga names in alphabetical order ng mga contacts na nasa Excel file natin. Ganun din ang kanilang email addresses, pati ang phone number. At kung i-click mo yung pencil icon dito, na nakalagay yung edit contact, makikita mo rin dito yung birthday nung taong yun. Alright? Isa pang kagandahan nitong Google Contacts ay pwede kang maglagay ng label dun sa particular group na meron ka sa contacts mo. Example, etong mga to ay students ko sa section Cobalt. So, pwede mong i-rename yung label dito. Nakalagay dito, imported on 9/8. Click mo lang yung pencil icon. Then, ilagay mo Cobalt. Bahala kayo kung ano yung ilalagay niyong label sa kanila. Then, click Save. Ayan. So, ibig sabihin, itong mga contacts na to ay parte ng group na Cobalt. Another good thing about this is pwede kang mag-send ng message sa entire group without typing their email addresses individually. Let's try. So, punta ka ngayon sa Gmail mo. Then, click Compose dun sa may left side. Dito sa To section, imbes na itatype mo pa isa-isa yung name nila or yung email address nila, type mo lang yung group na nilabel mo kanina. So, example, I am going to send a message to the entire section, Cobalt, informing them of an upcoming quiz. So, as you can see, nandito lahat yung mga students ko sa Cobalt na papadalan ko ng message. Sa subject, quiz. Okay, you can just write, we will have a quiz. Quiz tomorrow. Yan. Then, simply click Send. Yan. So, napag-send ka na in just one click. And that ends my video tutorial for today. I hope you guys enjoyed it and sana may natutunan kayo. Well, I'll see you again next time on my next tutorial video. Thank you very much and goodbye!